Okay, lesson 2, factoring difference of two squares. So, paano natin malalaman kung ang given natin ay difference of two squares? Una, dapat ang kanyang operation ay subtraction. Pangalawa, dapat ang bawat terms ay perfect square. Ang exponent ng ito. Ang tanong, ano ba ang mga perfect squares? So, ito ang ilang halimbawa ng perfect squares. So, ang kailangan ng gawin ay kapisaduhin upang madali natin malaman kung ang given terms ay perfect squares o hindi. Ngayon, ang factors ng difference of two squares ay ito. Sum and difference of two binomials or difference and sum of two binomials. So, ito ngayon ang magiging factor ng difference of two squares. Ito ang magiging pattern para makuha ang factor ng difference of two squares. Ngayon, ang tanong, paano natin makukuha o isosolve ang difference of two squares? So, una, dapat alimin natin kung ang bawat terms ay perfect square. At kung operation nito ay subtraction. So, dito, ang x squared ay perfect square dahil ang iyong exponent ay 2. Ang 9 ay perfect square. At ang operation mo ay subtraction. Ibig sabihin, ang x squared minus 9 ay isang halimbawa ng difference of two squares. So, ang second step natin ay gagawa tayo ng dalawang parentheses para sa dalawang factors natin. So, isang plus at isang minus sign. Pwede din naman na mauuna ang minus sign at susundan ng plus sign. So, kahit alin dyan ay pwede natin gamitin. So, ang susunod natin ay factor natin ang bawat term. So, unahin natin ang unang term, x squared. So, ang factor ng x squared ay x times x. So, ilalagay natin ito sa unahan dahil ito ay factor ng first term. Susunod ang second term, 9. Ang factors ng 9 ay 3 times 3. Lalagay natin ito dito sa pangalawa. Dahil ito ay factor ng pangalawang term. Pwede rin naman, ang maging sagot natin ay x minus 3 at x plus 3. So, ito ngayon ang magiging factors ng x squared minus 9. Paano naman isolve ang a squared b raised by 4 minus 81? So, ulit, una natin gawin ay i-check muna kung ito ba ay perfect square. At kung ang operation mo ay subtraction. So, ang a squared ay perfect square since ito ay 2. Ang b raised by 4 ay isa rin niyang perfect square. Dahil ito ay pwede mong gawin b raised by 2 times b raised by 2. Or, pwede rin namang maging quantity of b squared raised by 2. Ibig sabihin, ang b raised by 4 natin ay perfect square. Ang 81 ay isa rin perfect square. At, check natin ang ating operation dapat ay subtraction. So, ibig sabihin, ang a raised by 2, b raised by 4 minus 81 ay isang example ng difference of two squares. Since na-check na natin kung ito by difference of two squares, pwede na tayo ngayon pumunta sa second step na kung saan gagawa tayo ng dalawang sets ng parentheses. So, magkaiba ng operation.
Pwede rin naman ang una ay minus sign at susundan ng plus sign. And then, factor term. So, factors ng x squared ay 3 raised by 4. So, factors ng a squared ay a times a. Factors ng b raised by 4 ay b squared times b squared. So, iyan ngayon ang ating ilalagay sa unahan dahil iyan ang factor ng first term. Sunod naman natin i-factor ang second term, 81. So, ang factors ng 81 ay 9 times 9. So, ito ngayon, ilalagay natin sa pangalawa. At ito ang factors ng pangalawang term. So, ibig sabihin, ang factors ng a squared b raised by 4 minus 81 ay the quantity of ab squared plus 9 times the quantity of ab squared minus 9. Or, pwede rin naman, the quantity of ab squared minus 9 times the quantity of a b squared plus 9. So, ito ngayon ang magiging factors ng a squared b raised by 4 minus 81. So, tinanaman natin ang given na 3w squared minus 48. So, sa unang tingin, nakikita natin na parang hindi ito possible sa difference of squares. Pero, kung inyong ating papansinin, ang 3 and 48 ay common sila sa 3. So, ibig sabihin, kailangan muna natin siyang i-factor. So, kunin natin ang factors ng 3 at 48. So, using continuous division, nasip tayo ng number na possible i-divide sa 3 and 48, and that's 3. Then, divide. So, 3 divided by 3, 1/48 divided by 3 ay 16. So, ibig sabihin, ang common natin ay 3. And then, yung sunod natin gagawin ay i-divide ngayon ito sa bawat term. So, 3w squared minus 48 divided by 3. So, 3 divided by 3 ay 1. Kopyahin na lang ang w squared since wala ka namang denominator na variable na w squared. So, 48 divided by 3 ay 16. Ibig sabihin, ang ilalagay natin dito ay w squared minus 16. So, kung inyong napapansin, isang factor natin ay naging perfect square. So, dito na natin ang w squared ay perfect square, ang 16 ay perfect square. Ibig sabihin, pwede natin gamitan ng difference of two squares. So, ibababa lang natin yung 3, kukopyahin at gagawa tayo ng dalawang sets ng parentheses. So, isang plus, isang minus. So, ibig sabihin, kailangan natin ngayon i-factor ang w squared at 16. So, factors ng w squared ay w times w. So, ibig sabihin, yun ang ating ilalagay sa unahan. Factors ng 16 ay 4 times 4. So, ibig sabihin, yan ang ating ilalagay sa pangalawa. So, ibig sabihin, ang factors ng 3w squared minus 48 ay 3 times the quantity of w plus 4 times the quantity of w minus 4. Or, pwede namang
3 times the quantity of W minus 4 times W plus 4. So, ito ngayon ang magiging factors ng 3W squared minus 48.